formar. Carguen. Apunten. Consumatum est. Aray! Mahal! Manganganak na ata ako! Sidora, mahal! Mahal! Buya mo na. Pasyano! 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 Ano po yun, Tatang? Tawagin mo lang Madrona. Sige po, Tatang. Ay ang pagdaing ng aking ina sa hirap ng kanyang sinapit sa pagluluwal sa akin. Pagkaraan naman ito ay ang labis na pagkasabik ng aking ama. Sige anak, iyong basahin ang mga alpabeto. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, sa, ta, u, wa, ya. Magaling anak. Sadyang napakatalino mo talagang bata. Walang duda. Sa murang edad ko pa lamang ay nakitaan na agad ako ng aking inay, ng aking katalinuhan at malaking potensyal. Siya ang nagsilbi kong guro sa pagbabasa, pagsusulat at iba pa. Siya ay isa sa mga pangunahing individual na nagmulat sa akin sa mga kaalamang dapat kong matutunan sa ating mundo. Anak, alam mo na ba ang kwentong Ang Batang Gamo-Gamo? Hindi pa po. Pero gusto ko pong malaman. Sige. Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara na hindi siya masunog. Ngunit, hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak na Gamo-Gamo sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, huwag mong tularan ang Batang Gamo-Gamo. Lagi kang makinig sa akin na iyong nanay upang hindi ka mapahamak. Ngunit Nana, ako ay bata at matapang. Kung nais ko bang malaman ang mga bagay-bagay, kailangan ko bang mamatay kagaya ng Gamo-Gamo? Pagkalipas ng ilang mga taon, napag-isip-isip ng aking ama na ipasok na ako sa paaralan at ipadala sa binyan upang nang sa gayon ay doon na muna ako manirahan at mamalagi nang ako ay makapag-aral. Mahal ko, kinakailangan ng ating anak na pumasok sa paaralan para mag-aral. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ng ating anak. Mahal, alam kong sakitin ng ating anak, pero mas lalong lalakas ang kanyang katawan at masasanay sa pag-aaral. Pasyano? Ano ho yun? Samahan mo nga ang kapatid natin para doon muna tumalagi at mag-aral sa binyan. Sige po, Tatang. Sa aking pag-alis ay hinding-hindi mawawaglit sa aking isipan ang nakababata akong kapatid na si Concepcion. Malapit kami sa isa't isa. At sa lahat ng babae kong kapatid ay siya ang aking pinakamamahal
Ngunit sa kasamang palad, si Concha ay pumanaw sa murang edad. Sa edad niyang 3 taong gulang ay binawi na siya sa amin ng Panginoon, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang beses na lumuha ko dahil sa lungkot at labis na pagmamahal. Gabayan mo ako, Concha, sa pagtungo ko sa binyan. Hanggang sa muli, aking kapatid. Paalam. Sa aking pagtungo sa panibagong mundo, ay aking nasilayan ang pagmamalabis, pang-aabuso at panghalipusta ng mga labis na nakababahal at maging ang mga prailing inosente at walang sala ay kanilang ipinapadakip at ipinapapatay. Si Padre Mariano Gomez na ipinaglaban ang mga karapatan ng paring Pilipino. Si Padre Jacinto Zamora na nakisama sa pagpapangangampanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastilang praile. At si Padre Jose Burgos na nagtaguyod ng reformang eklesyastikong pabor sa pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubong kleriko. Ang tatlong praile ito ay traidor sa ating lipunan at dapat nating patayin. Namatay sila sa mga kasalanang hindi naman nila ginawa. Dito na nagsimula ang paghimagsik ng aking pluma laban sa mga katiwalian ng gobyerno ng mga Kastila. Dito namulat ako sa pakikibaka. Walang sino man ang karapat-dapat na pagdaanan nito. Sa pagtatapos ng pag-aaral ko sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina. Ito ay dahil sa paratang ng kanyang hipag na kasabot raw sila ng kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtatangkang siya ay lasunin. Simula noon ay nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Pepe, hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong Mercado. Ano kuya? Bakit naman? Pagkat ito'y mapanganib. Hindi ko maintindihan. Ano namang panganib ang naghihintay sa akin kapag Mercado ang gagamitin kong apelyido? Pepe, naghihiganti ng mga demonyong Kastila sapagkat sabi nila tayo ay malapit kay Padre Burgos. Kung ganun, ano naman ang gagamitin kong apelyido? Jose, Rizal ang iyong gagamitin. Ngayon, ikaw na si Jose Rizal. Buenos dias, mga Ginoo. Masiyo po kayo. Salamat, Binibini, at magandang umaga. Ano ang pakay ninyo? Narito ako at ang aking mabuting kaibigan na si Pasiano at ang kanyang kapatid na si Jose. Nais namin na siya ay makapasok sa napakagandang institusyon na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi namin maaaring tanggapin ang Ginoo na ito. Sa kadahilan ng una, siya ay lumampas na sa rehistrasyon ng universidad na ito. At sa ikalawa, tila ba ang kanyang wangis sa isang patpatin para sa kanyang edad? Paumanhin, Binibini, ngunit nakatitiyak ako na ang batang ito ay magaling, matalino at makakapagbibigay ng dangal sa universidad na ito. Kaya kung maaari ay nawa ay matanggap niyo siya. O siya, naniniwala at nagtitiwala ako sa iyo. Ngunit, bigyan mo ng katarungan, lalo na ikaw, ang universidad na ito. Sa susunod, Binibini. Maraming salamat, Binibini. Mag-ingat kayo. Maraming salamat po. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang sobresaliente
o ang matataas na marka sa aking mga adhikatura. Ito ay dahil sa aking kagustuhan na makabawi at matuwa sa akin ng mga taong nagbigay daan sa aking pag-aaral dito sa Ateneo. Bukod pa rito, ay nais kong matuwa ang aking ina na nasa pihitan noong mga panahong iyon. Sa aking pag-aaral ay hindi ko inakalang hindi lang matataas na mga marka ang aking masusungkit, ay akin ding nakatagpo ang isang mahinhin at kaakit-akit na dalaga. Siya ay si Leonor Rivera. Ang kanyang mga sulyap ay siningning ng mga tala sa langit. At ang kanya namang mga ngiti ay singkinang ng sinag ng araw sa umaga. At doon na nga nagsimula ang tanis ng aming pag-iibigan. Alam mo ba yun, no, na hinihiling ko sa Bathala na hindi na tayo mawalay sa isa't isa, sapagkat hindi ko mapigilan ang pagmamahal ko sa iyo. Paano yan, Rizal? Pag nalaman ng iba ang ating relasyon? Bahala na, sapagkat nagmamahalan tayo sa isa't isa. Ngunit hindi pala lahat ng mga kwentong pag-ibig ay may magandang mga katapusan. Ito ang lihim na kasunduan. Pupunta ng Europa at mag-aaral ng medisina. Ano, kuya? Ako? Pupunta ng Europa? Bakit? Bakit hindi na lang kayo? Makikinabang ka rin, Pepe. Hindi, kuya. Paano yung pag-ibig ko? Paano na si Leonora? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Paano ang ating bayan? Hindi, kuya. Sa tingin mo, papayag si Nana at Tatang? Ako ang bahala sa kanila. Pupunta ng Europa. Malalaman na nila kapag nasa Spanya ka na. Habang ako ay nasa Europa, naging parte ako ng kilosang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin naisulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas. Gayunpaman ay maraming kopya na ang naipalimbag at naipasok sa ating bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, tinatapos ko ng maisulat ang El Filibusterismo. Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Sa aking pagdating sa Pilipinas, naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa mga kaharasan at kawalan ng katarungan sa ilalim ng pangangalaga ng mga Kastila. Kasunod dito ay ang pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal ng mga mamamayang Pilipino sa ating bansa.
Sa aking pamamalagi sa dapitan ay may iba't iba akong naisulong na plataporma sa panggagamot at pagtuturo. Sa panahong ding ito ay aking nakilala ang isang binibining natatangi ng ganda. Good day, Doctor. Good day, ma'am. I heard you're a great doctor. Can you help my stepfather in his eyes condition? Yes, I'm a doctor, and I can definitely check your father for his eye condition. Josephine Bracken ng kanyang ngalan. Tumungo siya sa aking klinika upang kumonsulta ukol sa kondisyon sa mata ng kanyang ama. Laking gulat ko na lamang nang ang puso namin ay tila ba naging isa. Sapagkat kaming dalawa ay nahulog na at unti-unting napaibig sa isa't isa. Maaari ko bang padaanin itong musikang galing sa'kin? Huwag sanang iwasan ng tingin, hayaan ng puso'y lambingin. Nais lang naman masilayan ang iyong tinig at kagandahan. Ako naman sana'y pansinin, hayaan ng puso mo'y haplusin. Ano bang kailangan ko para makamit ang mo? Kung nagdududa na masaktan ka, pangakong hindi. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rielonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebellion at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre, 1896 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap ng ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak! Anak! Anong nangyari? Bakit ganito ang sinapit ng iyong kapalaran? Hindi ko kaya, anak! Na mawala ka! Hindi kaya ng inang! Inay, patawad po. Ngunit ito ay isang sakripisyo para sa inang bayan at para ho sa inyo. Hindi ko na po kayang tiisin ang pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bayan at sa mga kapwa nating Pilipino. Inay, patawad. Sapagkat gaya ng gamo-gamo, kailangan kong tumungo sa apoy para sa bayan. Jose Rizal, tatanggapin mo ba ang napakagandang binibini na ito? Opo, Padre. At ikaw naman, binibining Josephine, tatanggapin mo ba bilang kabiyak itong si Ginoong Jose Rizal? Opo, Padre. Consumatum est. Akala nyo ba ang
pakapangyarihan